Yan po yung inaantabayan na natin. No? Ano ba yung magiging pagkilos yan ng Korte Suprema? Kakatigan ba itong mga punto na inihain nitong company Vice President Sara Duterte at ng ilan sa kanyang mga kaalyado na na-violate na yung one-year rule, one-year ban dito po sa pagka-file ng impeachment complaint against the same impeachable officer. Okay, kasi kung titingnan po natin yung mga facts, madali pong sagutin yan. Ang problema, tingnan natin kung papasok ba yung politika rito sa issue na ito. Sa Senado, obvious naman po, nandyan yung politika. No? Pero imagine niyo, binanggit ko nga kanina, kung Supreme Court na yung mag-dismiss itong impeachment complaint against the Vice President, edi hindi na kailangang magdesisyon ng ating mga senador. Dahil ngayon naman nakikita natin no? Hindi naman mahirap basahin sineset up ng ilan sa kanila for dismissal itong impeachment complaint. Which explains why we're seeing all this delaying tactics. Diba? So, ang katutak yung mga hurdles na inilalagay ng ilang mga senador dyan para hindi matuloy yung trial. Ngayon, isipin nyo lang, no? Kung pagbotohan ng mga senador sa resumption ng kanilang session, yung issue na, number 1, meron ba tayong jurisdiction dito sa impeachment complaint na ito na isinumit sa atin o ititransmit sa atin ng Kamara noong 19th Congress, 20th Congress na tayo ngayon, meron pa ba tayong jurisdiction dito? Clearly meron, pero pinapahirap lang po ng mga katulad nila Bato de la Rosa because he's clearly protecting Sara Duterte. Paano ko subject po yan sa botohan, sa session? At magkaroon ng majority vote. Did that effectively scraps or junks the impeachment complaint? So ligtas si Sara Duterte. Pero pag nangyari yun, imagine niyo yung galit ng mga tao dito sa mga senador na ito. Sa lantarang panggagago na ito. Kung mangyari man ito. Kasi doon pa lang sa 18-5 vote dami nang nagalit doon sa kalokohan na yun Lalo pa dito kung i-dismiss nila. Pero kung Supreme Court yung mag-dismiss, medyo matatanggal yung init mula dun sa mga senador natin. So that would be the perfect scenario for those senator judges who really want to protect the Vice President. Pero ang totoo rito, tingnan nyo lang mabuti, no? Paglantaran yung panggagago, pambabastos, pambabalahura sa atin tsaka sa proseso, yung tipong parang dinuduroan ka sa muka dahil meron mga political interest sa pinoprotektahan itong mga ilang senator judges. Hindi pwedeng tatahi-tahimik lang tayo, no? Dapat magkomento man lang tayo kahit papano. Again, within the bounds of law. Huwag lang natin gayahin yung hirit ng ibang mga walang hiyang mga trolls dito sa ating page. Dahil, tinan nyo. Nagmumura. May isang nagmumura. Ayan o. Bablock na natin to pero basahin natin. Marunong ka pa sa mga senador. Actually, marunong pa po ako sa ilan sa mga senator judges. Inaamin ko po yun. And I'm guilty as charged. Ayan. Block na kita, no? Kasi, ayan. Buhay na buhay ang mga trolls, no? Yun, di ba? Sipin, lantaran yung pangawalang hiya sa proseso. Linaw-linaw kung paano dapat maging takbo ng impeachment process. Pero pinapahirapan Pinapahirap ng ilang mga senador. At alam niyo, hindi nakakatulong itong itong kahinaan, yung pinapakitang kahinaan ni Bongbong Marcos. Yung weakness na kanyang pinapakita. Kasi dalawa yan no? Pwedeng nanahimik na lang siya di ba? Hindi na siya nagsalita dito sa impeachment process na ito. Dahil, pwede naman niya i-claim, ano yan nasa house yan. Although pumirma yung anak niya, unang-unang signatory. Tapos speaker yung pinsan niya. Pwede naman nanahimik lang siya pero at least on 2 occasions, sinabi niya ayaw niya dyan sa impeachment process na yan. Ano nangyari? The free for all, kanya-kanyang political forces yung kumilos. Naging diskarte ng mga senador sa pangunguna ni Jesus Escudero. Ganun talaga pag yung presidente, weak yung projection. To think na ito na yung ito na yung presidente na tinakot mismo ng vice-presidente na ipapapatay siya. Ganun pa rin yung kanyang response.
Ang problema hindi naman 'to ano, tulad ng ang framework ko po rito 'no, hindi naman ito away ng mga Duterte tsaka ng mga Marcos, eh. Ang issue rito yung pagpapanagot, eh. 'Di ba? Ang hirap naman parang lunukin mo na lang na, gano'n-gano'n lang pala 'yun, na hindi sinagot o sinagot na maayos yung issue ng confidential funds at milyong-milyong piso po yung pinag-uusapan natin dito. Hindi po bababa sa 600 million. Gano'n rin pala yung paggasta ng 125 million in 11 days. Ilan lang po yun sa mga issues against the Vice President. Gano'n na lang po pala na pwede ka palang kumontak ng papatay sa presidente, first lady, tsaka speaker of the house at makakalusot ka pala. Diba? Ang tanong lang naman dito, is she still fit to remain in office and should she be banned from holding public office in the future? Diba? Yan po kasing consequence pag na-convict ka sa isang impeachment trial. Tatanggalin ka sa pwesto mo at hindi ka na makakahawak ng pwesto sa gobyerno. Ang basic tanong dito, sa lahat ng mga issues na ito, medyo subukan po nating lumalim sa diskusyon, medyo wag muna tayo magpa-apekto dun sa propaganda ng kahit sinong panig. Tingnan nyo lang po yung facts at tanongin yung sarili ninyo after looking at all the facts, no? Dapat pa bang manatili sa pwesto itong vice presidente? Ilang naman ang tanong eh. Yan din yung tanong na dapat sinasagot ng mga senador. Kaso, hindi pa nga lumalabas yung ebidensya, may desisyon ng iba. Yung presidente mismo, di ba? Hindi naman nanonood ng ganitong walang kakwenta-kwentang political podcast yung presidente, no? Sure naman tayo doon. Hindi naman tayo presumptuous. Pero kung sakali lang makarating sa kanya, no? Itong ating mga sinasabi at sasabihin pa, di ba? Mahal na Mr. President, mahal na Pangulo, baka pwede pong tanongin ninyo bago kayo matulog sa gabi. O ba nakikinig kayo sa inyong favorite na musika sa inyong listening room kung meron man. Dapat pa bang manatili yung vice presidente sa kanyang posisyon given all these allegations against her? Ilang naman.